isang bakla, mababago mo ba ang iyong pagiging bakla? Ayon sa Biblia. Sabi ng ibang reliyon, mababago daw. Meron pa nga nagte-testimony, dati daw bakla siya, ngayon hindi na daw siya bakla, pero ang landi-landi pa rin magsalita. At nag-asawa pa daw siya ng babae, pero ganun pa rin siya kalandi. Napilitan. Ang nagbago, yung paniniwala mong pang-relihiyon, pero hindi nagbago kung sino ka talaga. Andiyan ba kayo? Mababago ba? Di basahin natin. Jeremias 13:23. Ano sinasabi dito? Kaya bang baguhin ng isang Etiope ang kulay ng kanyang balat? O maaalis kaya ng isang leopardo ang kanyang mga bati? Nagtatanong ang Diyos, ang isang Etiope, ito'y Ethiopian. Ang kulay niyan, super itim, mga negro. So nagtatanong ang Diyos, kaya ba ng isang Ethiopian na baguhin ang kanyang kulay? Hindi. Bakit? Kasi yung kulay niya na yun, natural na yun. Genetics yun. Natural na. Nagtanong muli ang Diyos, yung bang leopardo, leopard, yung bang batik-batik niya, mababago niya ba yun? Hindi rin. Tanungin natin, yung bang pagiging bakla at pagiging tomboy, mababago ba yun? Hindi. Dahil we were born that way. Diyan ba kayo? Opo. Ang tanong, kanino ba nanggaling ang ating mga pagkatao? Basahin natin. Baka sabihin nyo, hindi na naman galing sa Diyos yan at galing sa demonyo. Ang sabi ni Miriam Kiambao, tayo daw ay isang kasinungaling galing sa demonyo. Miriam Kiambao, saan mo mababasa sa Biblia yon? At pati yung nagturo kay Miriam Kiambao, saan nyo mababasa sa Biblia na ang mga bakla at tomboy ay isang kasinungalingan galing sa demonyo? Saan sa Biblia? Basahin nyo. Basahin nyo bago nyo ituro sa amin at sa ibang tao. Ngayon, kung wala kayong nabasa, ibig sabihin yan, interpretasyon nyo lang yan. Amen? Amen. Isinaksak nyo sa Biblia yung interpretasyon nyo. Pero, kahit anong gawin nyo, from Genesis hanggang Revelation, wala kayong mababasa na sinasabi sa Biblia na ang mga bakla at tomboy ay kasinungalingan galing sa dyablo. Sige, magbasa kayo. Hanapin nyo. Ano ang sabi sa Biblia? Gawa 17, 27 hanggang 28. Ginawa niya yon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Hello? Sinong may hawak na ating buhay? Ang Diyos. Sinong may hawak ng ating pagkilos? Ang Diyos. Sinong may hawak ng ating pagkatao? Ang Diyos. Ang Diyos. Hindi mo mababago. Sinabi na ng science yan. Since 1970s, tinanggal na ng American Psychiatric Association sa listahan ng mga sakit. Ang homosexuality ay hindi sakit, hindi nakakahawa, hindi kailangang gamutin. At hindi lang American Psychiatric Association ang nagsabi niyan, mahigit 500,000 na mga psychologists sa ibang bansa na 36 years na pinag-aralan ng homosexuality at napatunayan nilang wala tayong sakit. Bakit ipinagpipilitan ng ibang relihiyon na tayo ay may sakit? Baka sila ang may sakit. Tama. Ang sabi ni Jesus sa Biblia, sa aklat ng Mateo, hindi ang mga walang sakit ang nangangailangan ng doktor, kundi yung may sakit. Wala naman tayong sakit, so hindi natin kailangan ng doktor. Amen? Amen. Wala tayong sakit, kaya hindi tayo kailangan gamutin. Amen?
Wala tayong sakit, kaya hindi tayo kailangang baguhin ng mga iba't ibang simbahan. Amen? Amen. Anong dapat magbago sa atin? Ang ugali nating pangit. Amen? Yun ang dapat magbago. Pero yung pagiging bakla mo, mababago mo ba yan? Hindi. Pag bakla ka ng pinanganak, bakla ka na talaga. E sasabihin ng iba, nung tanggapin ko ang Panginoong Kristo, ako'y isa ng bagong nilalang. Ang dati ay wala na. Ngayon ay lahat ay bago. Kapatid, binasa mo bang maigi yung talatang yun? Walang nakasulat sa 2 Korinto 5:17 na ito'y mga dating bakla at naging lalaki. Huwag nyo kaming lukohin. Wala sa Biblia yun. Andiyan ba kayo? O, yung mga nag-testimony sa ibang church na sila daw dating bakla, ngayon di na daw sila bakla. Uwe. Lalalala. Uwe. Talaga lang ha. Di ba? Ang Diyos at kayo ang nakakaalam kung totoo sinasabi niyo o hindi. Amen? Pero marami akong kakilala. Mga bakla daw, dati, tas nag-asawa, naging lalaki na raw. Pero wag ka, sumisimple. Di ba? Kaya wag tayong magpaka-plastic. Amen ba? Ang plastic, ano mangyayari sa plastic? Nasusunog, natutunaw. Kaya sa tanong na ang ating buhay galing sa Diyos, ang ating hininga galing sa Diyos, ang ating pagkatao galing sa Diyos. Ginawa ba tayo ng Diyos o hindi? Maliwanag ba sa Biblia? Hindi. Maliwanag, sobra. Huwag kayo maniniwala sa mga sinasabi ng iba sa TV. Malamang yan, di nila parang yung sabi ni Jesus, Ama, patawarin niyo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So ngayon ang tanong, ito bang aral na ito ay kayang tanggapin ng lahat? Hindi. Sabi ni Jesus, 19:11, ang katuruang ito hindi kayang tanggapin ng lahat. Ang makakatanggap lang nito